Sarap dito sa bagong lupa natin ah. Oo. Yung papel, hindi mo hiningi. Joke lang Kuya John. Oo. Ang sarap. Dahil natin itong sili, kasi mahilig tayo sa sili. So bali, ano to mga kautol, 150. So mag-umpisa na lang po tayo sa pagbaon ng ating mga binhi mga kautol. So yan na nga po yung ating tray mga kautol. At syempre, diligan muna natin siya. Good morning mga kautol at welcome back na naman po sa aking munting YouTube channel. So ang laki! Yeah! Halika anak! Alright, good morning po sa inyong lahat mga kautol. Yun, at welcome back na lang po sa aking YouTube channel. At ang oras po natin ngayon mga kautol ay alas 6:37 na nga po ng umaga. At petsa 13 na po tayo ng Oktubre mga kautol. Yan, at update ko lang po kayo dito sa aking niluto kahapon na ayungin. Yan, so halos ano mga kautol, kahapon ay niluto ko siya ng alas 11 ng tanghali, no, hanggang alas 6 po ng gabi. So bali mga 7 hours. So ngayon ay isinalang ko naman po siya ulit. Yan. Ito na po siya mga kautol. Yan. Ating ayungin. Papakaluan na naman po natin ulit, no? At yun nga po, tinesting ko siya kagabi. Medyo malambot na rin naman po siya. So isasalang ko po siya ulit hanggang sa medyo matuyot siya, no? Tapos ilalagay ko na po yung gata, no, para makadala si Utol Kapanalig sa Nabotas, no, para makatikim rin si Dang doon, tsaka si Tito Angel. Yan. Alright. At magre-ready na rin po ako mga kautol, no. Magre-ready na rin po ako ng panggata doon, no, yung binalatan ko kahapon. So bali bibiakin ko na po siya. At mamaya po pala ay ano na po pala ako mga kautol. Ay ready ko na po yung punla, no? Ilalagay ko na po doon sa may tray, no, na binigay ni paring Kadedet. So tara, let's go. At ako'y mag-ano muna mga kautol, magkakayod muna ng niyog, no, para po dito sa ating ayungin. Alright mga kautol, yun, at nakapagkayod na nga po ako ng niyog, no, ng ating panggata po dito sa ayungin. So tuloy-tuloy lamang po sa pagkulo, no, yung ayungin dito mga kautol, yung ating nilulutong isdang ayungin. Yan. At akyat tayo dun sa itaas. Ang ganda na ng Kampanalig mga kautol. So napakaliwalas na ngayon. Napakaganda na. At si Utol Kapanalig ay nagre-ready na rin yan at uwi na ng Nabotas. Si Ampoy na may naglalaba. Mahigit isang buwan na yung hindi nakauwi, kaya kailangan na niya mag-deposit. Kailangan na umuwi. Kailangan na umuwi. Isang buwan na. Kailangan na yan. Ipon-ipon na. Mekas-mekas na yan. Tayo mag-ano. Tuloy mo na. Magpitigan ko na po itong ating gata, no, para may pasalubong si Utol Kapanalig kay Dang tsaka kay Tito Angel, para makatikim sila ng ginataang ayungin. Yan. So ilalagay ko na po yung ating gata mga kautol. Buksan na natin to dahil malambot na nga po. Labog na labog na. Lagay ko na po yung ating fresh na gata. Yun. Yan. Ano siya mga kautol. Yan. So takpan po muna natin siya ulit. Hayaan natin hanggang sa kumunti na lang po yung sabaw, no? Para malinamnam. Yan. So tamang-tama mga kautol dahil si Utol Kapanalig ay nagagayak na rin po, ano. Mamaya-maya ay babiyahe na po 'yon. So medyo
Paigahin lang natin ng konti. Bawasan lang natin ng konti yung sabaw. Hayaan po muna natin siyang kumulo, no, hanggang sa maluto yung gata, no, para may dadalhin si Utol Kapanalig sa Nabotas, mga kautol. Yan mga kautol, grabing lakas ng lindol. Yan, nauga yung kubo eh. Nasubukan na kaagad yung bahay ni Utol Kapanalig. Medyo may kalakasan yung lindol na yun eh. Napatalon si Jason dun sa loob kasi gumagawa sila doon. May kalakasan yung lindol na yon. Hindi pa natin alam kung saan talaga yung sentro nun. Baka sa ano na naman, Kalatagan. Uga yung yung kubo. Nakakahilo ah. Naku po, hindi kayo mabubugok yung mga itlog nun. Kasi sabi ng mga matatanda, pag naglilindol, nabubugok daw yung mga itlog ng manok. Sa taas ka ba, Son? Sa taas ka? Tumalo na ako. Ikaw pre, dito ko sa labas. Nandito ako naglalakad. Hindi ko ramdam. Kung nandun nakatas-tasap. Buti ko yun din. Nakalumba na ako din. Ang lakas eh. Ayan. Pagkagang nagaw, sadyang nauga ng kanya. Pero ako ng kabre. Ay, imposible namang nauga. Biglang lakas. Tingnan nga natin yung ating ayungin. Wow! Tikman mo na. Ang tagal-tagal nitong niluto eh. Siyempre. Para may pasalubong ko kay Dang tsaka kay Tito Angel. Yan sa Utol Kapanalig. At patitikman natin sa kanya itong ating nilutong nilabog na ayungin. Kahapon, ilang oras yung kahapon? 7 oras? Ngayon, mahigit 1 oras. Okay na. Nalagay ko na yung gata eh. Ano na lang. Medyo paano na lang natin, patuin na lang natin ng konti. Sarap dito sa bagong lupa natin ah. Oo. Yung papel, hindi mo hiningi. Joke lang Kuya John. Oo. Ang sarap. Kahit na lumindol. Oo nga. Tuloy ang pagluto. Masarap. Walang biro. Sarap. Medyo patuyin lang natin ng konti para tayo mamaya. Lagay tayo sa Tupperware. Ano ba yan? May yung dahon ng saging? Dahon ng gabi. Sarap. Perfect. Ayos. Salamat kay Kuya John. Sarap magluto dito sa lupa ni Kuya John. Damit. Ayos. Sarap ng gata. Oy! Patuyin muna natin. Yeah. Ayungin. Ayungin. At yun na nga po mga kautol, so pagkalipas ng halos sa 9 na oras na pagluluto, ito na po yung ating ayungin. Wow! Kaunti na nga rin pre yung yung sabaw. Ganyan. Yan. Ito muna mahango. Wow! Tol! Ibubukod ka na namin ng iyong dadalhin para kay Tito Angel tsaka kay Dang. Salamat, Tol. Tara. Tara, tulog. So bali pabahawin muna natin ng konti mga kautol, no? Palamigin po natin muna ng konti, no, bago ilagay sa plastic. Pero kakain po muna kami. Ganas pa rin ka, Dedet. Ton, kain ka ulit. Manghina. Baka kailangan mo ng pampalakas. Tara, uy, kain ka ulit. Tara, kain po tayo. May tilapia eh. Pre, kain tayo. Wow. Ang sarap nito ha. May pa, pritong tilapia.
Pritong tilapia na mayroong sausawan. At syempre, kukuha na tayo dito. Wow! Dito lang tayo sa gilid kumuha. Yan. Yun, oh. Masarap magkamay. Okay. Yan. May tilapia. Kain po mga kautol. Tara. Kainan tayo. Kain na tayo, kain. Papoy. Ang sarap ng ayungin. Maraming salamat kay Paring Pinoy. Bigay galang. Ang galing ng sombrero. Tama. Ano hanap mo? Sabi na eh, kakaikot na walang ikot eh. Aba. Tinik pa rin. Pero ayos na rin. Pre, ingat lang ha. Medyo ano. Meron pa rin sumasabit ng konti. Nasabit pa rin. Matinik pa. Hindi na mag-ano. Pero siyempre sa parang kadilit ano yan. Wala siyang tip. Wala siyang ngipin ah. No tip. No touch chickis. Kawan. Kaya pre. Kain kayo ulit. Kenapa? Belum. Sarap talaga basta may gata. Pre, ito lang yung hinihintay natin. Bigyan tayo magawang sarangula. Nalala ko nung nakaraan, liparan yung mga ano eh. Gagamit. Jacket tayo, managod na. Kasunod, dadalhin ko na yung mga jacket ko. Ito na ang umpisa. Ang tag-araw. Tag-araw na ba yan? Oo. Ha? Pero malamig. Ang pag-umagan, nakakatamad bumangin. Masarap magtrabaho kahit tanghaling tapat ano. Oo, malamig. Mainit eh. Ay, siya kagaling kami, kami sa kagaling, gusto kami kagaling. Yung isa wala rin gana kumain. Kumain na siya kanina. Kumain na ako rin ako kanina. Tapos pag may swimming pool na, no? Wow! Yan. Okay lang kaya swimming pool pag ganun, pre. Yung ano sa lupa. At ba't na lang, paayos sa lupa. Parang naka-liter B. Wala perdi. Pwede rin yan, no? Hindi ba mapangit? Bakit hindi malalango yan eh? Ah? Lalawin natin na. Lalo ko yan. Kaya magtatayo yung Eh, swimming pool. lublo ba lang hanggang dito? Ay, oo. Sarap ah. Night swimming tayo. Alright mga ka-utols, ang oras po natin ngayon ay alas 3:25 na nga po ng hapon. Yan, at nakauwi na nga po no, si Utol Kapanalig. So, siguro yung umalis siya mga alas 2:30. Yan, at yan mga ka-utol. So ngayong hapon ay itatanim ko na nga po no, or ipupunla ko na po yung mga binhi no, na aking mga pinamili no, nitong ating sili,
siling labuyo, yan, yung siling green, tsaka yung talong, yan. At ito yung mga natira ditong mga pantanim mga kautol, no, katulad nitong pipino, yan. So bali yung unahin ko muna mga kautol ay itong talong, siling green, tsaka itong siling labuyo, yan. So ito na nga po yung hiniram ko nung kay parang kadedet na tray. Yan, so dito po tayo magpupunla. So bali, ano ito mga kautol, 128 na butas itong tray na to. So bali lalagyan ko po muna siya ng itong ating binili na pit moss, no? Ito po yung pinaka ano natin, paglalagyan natin ng binhi. Yan, so ang gagawin ko ay lalagyan ko po muna siya ng pit moss dito, no? Saka isa-isahin po natin, bawat butas niyan ay isang piraso rin po ng binhi. Yan. So itong ating siling labuyo ay meron siyang 150 na piraso, no, ng binhi. So kulang pa nga po ito. So pwede nating ilagay doon sa ibang tray mamaya mga kautol. So ngayon, ang gagawin ko po ay maglalagay po muna ako ng pit moss, no, dito sa tray. Parang kita. Kaya natin ko yun. Alright. Nalagay muna tayo. Yan, so medyo maano na mga kautol. Medyo malamig na po ang simoy ng hangin. Dahil nga po, malapit na nga rin po yung Pasko, no? October 13 na po ngayon. Yun nga po kanina mga kautol, kaninang umaga. Talagang medyo may kalakasan rin po yung lindol na yun. So dito po talaga yung pinaka ano niya sa ano, Kalaka, pinaka sentro ng lindol na yun. Ito na po yung ating pit moss. Yan. So ngayon maglalagay po tayo dito, kakamayin na lang natin siya. Yan. Diba? Maghugas na lang po tayo ng kamay mamaya. Yan. Lagyan muna natin siya lahat, no? Lahat ng butas ay ating lalagyan. Yan. Actually mga kautol, first time ko po itong mag-ano dito, magpunla sa ganitong tray. Pero sa tingin ko mas maganda talaga dito, no? Kasi nakikita ko kila Tatay Cesar, no? Napakaganda nung kanilang mga taniman, yung kanilang mga binhi, yung kanilang mga halaman na ipinula dito. Yan. So syempre siguraduhin natin puno, no, yung butas nitong ating tray. Yan. Diba? Maingay na naman yung anak ni Diwata. Pinangalanan ni Utol Kapanalig din kayo kanina eh. Siya na yan, si Aso. Tsaka sabi nga ng Tatay Cesar, sabi niya pag pinulang yung ano, yung tray, tsaka yung pit moss, meron yung daw pong pit moss doon natira. Kasi nung nakaraan po ay nag-ano rin sa Tatay Cesar, punla nung siling green, tsaka kamatis po yata. Yan. Yan natin. Nakakatuwa rin yung ganitong ano. Baho eh. Diba? Yan. Alright. Siyempre kailangan medyo ano siya, siksik, diba? Diba? Yan. So, ano lang natin siya. Gaganyan na lang natin. No? Kapag kailangan puno yan. Diba? Alright. Yan. At yung ating mga tropa, ituloy-tuloy pa rin po sila sa paggagawa dun sa bahay ni Utol sa baba.
Andun rin si Kanigs TV. Bali, dalawa na lang po kami natira dito sa kubo. Yan, so hindi ko lang po alam, no, kung kailan yung balik ng utol. Siguro baka ano, mga kautol sa Lunes. Yan. So ngayon, nahin natin itong sili kasi mahilig tayo sa sili. So bali, ano to mga kautol, 150. At ito naman po ay ano lang, ano lang siya, 128. Yan. Wow. Liliit ha. Liliit talaga. Pero kailangan natin siyang isa-isahin sa paglagay. Isa-isahin natin sa paglagay. Siyempre, bawat ano yan, bawat butas. Yan, yan. Isang butil lang yan. Isang butil lang talaga bawat butas mga kautol. At ito naman ay 100% mga kautol na tutubo, no? 100% na tutubo siya dahil ano to siya mga kautol, coated. So ilatag ko muna, no? Tapos mamaya ano natin siya, ibabaon gamit yung tingting. Yan. At bukas po pala ng umaga mga kautol ay ayusin ko po yung ano doon. Maglalagay ako ng pinakapatungan talaga, no, doon sa may lupa ni Kajun. At doon ko po, no, ihilera itong ating mga tray, no. Doon ko siya ihilera. Yan. At syempre, esprehan ko yung palibot, yung paligid ng yung gamot na binili ko rin para hindi siya kainin nung ano, kainin ng tawag nito, ng langgam, no, yung ating binhi, kasi may tendency na pwede nilang kainin itong ating binhi mga kautol. Yan, di ba? Alright, lapit natin konti para makita ninyo na maayos. At yan na nga po, ituloy-tuloy ko lang po yung paglagay ng ating binhi ng sili. Yan. Isa-isa. Isa-isahin natin. Yan. Shoutout sa ating mga minamahal na mga ano dyan, mga magsasaka, tatanim ng gulay. Siyempre, talagang saludo po tayo sa kanila lahat mga kautol, no? Dahil kung hindi sa kanila, hindi tayo makakatikim ng mga fresh na gulay. Siyempre talagang dugo at pawis talaga yung kanilang puhunan doon mga kautol. Hindi lang po yun, siyempre yung mga binhi, binibili rin po nila yan, no? Binibili po nila. At siyempre yung abono, di ba? Hindi rin po basta-basta sa ngayon yung managtatanim, no? Dahil halos lahat ay at medyo ano pala, medyo may kamahalan po yung mga chemical or fertilizer na ginagamit din, no? Siyempre gumagamit din sila ng pang spray, no, para hindi kainin ng mga insekto. Yan, diba? So halos ng lahatin na nga po tayo mga kautol, no? Marami pa yan, o, diba? Siyempre ako bilang first timer sa pagtanim dito, talagang excited ako mga kautol kung ano yung magiging kakalabasan nito, aking pagpunla. Yan. Oh, yan na. Okay. Kukuha pa tayo ulit dito. Marami pa yan. Uy, sabi 150, parang wala na. Naday. Sabi 150 pieces. Parang wala na. Oh my god. Wala nang laman, no? Ito na lang mga kautol, no? O, titingnan ko nga kung, kasi ito
sabi ni parang kadedet ay 128. Ano natin? Yan. Okay. Yan. Diba? Yun. Yan. Ilan lang pala to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan. So wala na nga po mga ka-utol. Ay, parang meron pa nga. Tingnan ko. Meron pa. Meron pa? Wala na. Uy. Wala na talaga. Isa na lang. Ay, dalawa. Yan. So, yun po pala mga ka-utol. Ang laman lang nito ay 8, 13 times 8, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. So bali 110 pieces lang po no ang laman nitong ano nito. Itong lalagyan no ng siling labuyo. Yan, pero yung nakalagay dito kung sa bagay, nakalagay lang dito estimated lang naman eh. Hindi siya yung exact na bilang siguro. Sa ngayon naman po mga ka-utol ay atin na po siyang ibabaon no. Ibabaon na po natin yung ating mga binhi no sa pamamagitan nitong stick. Baon natin siya. Ayun. Yan. Yung tamang-tama lang. Yan. 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 Diba? Baon natin siya. Yan. Okay. Yun. Wow, excited na ako dito ah. Kaya mga ka-utol, mas inuna ko itong pag ano muna, itong pag punla no. Kasi yung ating pagtataniman ay ano tawag ito, madali lang naman yan. Na ito medyo matagal kasing antayin natin ito mga ka-utol no, bago natin medyo matagal po yung pag-antay natin nito bago natin mailipat mga ka-utol sa ating plot ano, sa ating pagtataniman. Nasa 1 buwan mga ka-utol. Kaya kailangan nating unahin yung ating punla. Yan. So after 1 month ay pwede na po nating ilipat ito mga ka-utol. So tuloy-tuloy lang po tayo sa pag baon ng ating binhi dito sa ating punlaan mga ka-utol. Yan. Yan. Yun. Okay. Yan. Yan. Oh, di ba? Natapos din. Okay. Sana mabuhay kayong lahat. Yan. Ano natin? Yan. Yan. Okay. Alright. Yan. So ilalagay ko na po dito mga ka-utol no? Sa isang tabi. Yan. Para makapag gawa na naman tayo ng panibago. Yan.
So, okay na nga po yung unang try natin mga kautol, yung siling labuyo. So, isusunod na naman po natin itong siling green. So, meron po siyang 100 piraso, no, na binhi. Yan. So, lalagyan ko na po ito ng tawag nito yung pitmos mga kautol. Yan. Diba? Okay. Yan, at puno na nga po. Yan. At umpisan ko na rin, no, sa paglagay itong binhi ng ating siling green mga kautol. Alright. Sana binhi. Wow. May 100 kayo ito. Lagay naman tayo ng binhi ng siling green. October, November, mga ano to mga kautol. Siguro may tatanim ko to mga katapusan ng November. Yan. So maglalagay na po ako ng binhi dito sa ating tray. Yan. Yan. So tuloy-tuloy lang po tayo sa paglagay ng ating binhi. Yan. Yan, si Utol, mga ano siguro yun, mga alas 5 nandun na po yun, alas 5, alas 6. Yan. Ito ba? So yung isang ano ni Kuya Jun, yung kanya palang yung asarol, kasi may excel lang po yung ginawa niyang tangkay. So kanina inayos ko na po mga kautol, no? Para meron po tayong magamit sa pagbungkal ng lupa. Yan, kukumpletuhin ko lang po muna sa ano nitong punla, ano, kung ating mga binhi. Pag okay na, mag-umpisa na naman po tayo sa pagbungkal mga kautol, para ano na siya, naka-preparar na mga kautol, no? Para sa sunod, itanim na lang tayo ng tanim. Pero kailangan ko pa pong manguha ng cow manure, no, para panlahok natin dun sa ating ano mga kautol, sa ating pagtataniman, no, yung plat na aking binungkal doon, no. Kailangan meron rin siyang cow manure, no, para makakasigurado tayong talagang sustansya yung lupa, no, na ating pagtataniman, no, ng ating mga ano na to, mga binhi ng gulay. Diba? Susunod ko mamaya yung talong. Yung ang damihan natin. Tanim lang tayo ng tanim mga kautol, no? Minsan lang tayo ano. Yan. Pinayagan na tayo ni Kuya Jun, eh. Tanim ka ng tanim dyan. Yan. Hop. Ang laki ng lamok, ah. Yan. So mag-umpisa na lang po tayo sa pagbaon ng ating mga binhi mga kautol. Yun. Siyempre kailangan i-enjoy natin ang ating ginagawa. Yan. Shoutout po sa ating mga minamahal mga viewers dyan. Kahit saan sulok man po kayo ng mundo, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga po sa inyong lahat, magandang tanghali. Yan. Yan, sa ating mga kababayan po dyan sa, ano, sa Israel. Lagi po kayo mag-iingat dyan. Talagang medyo magulo sa ngayon, no? Sana nga po kayo maging ligtas, no? Siyempre magdasal lang tayo palagi na hindi tayo pabayaan ni Lord, no? Kahit saan sulok man tayo ng mundo, no? Kasi yung talagang mga kababayan natin mga OFW, malalakas talagang loob niyan, eh.
Shoutout pala dyan sa aking pinsan, no, kay Kasin N, Kaschari Joy, Aldea, no, dyan sa may ano siya, sa may Saudi Arabia. Yan, lagi ka mag-ingat dyan. At syempre, lagi mo lakasan yung loob mo. Isipin mo lagi, lahat ng ginagawa mo ay para sa iyong pamilya. Kasi ako, dati mga kautol, ganun talagang iniisip ko. Sabi ko, lahat ng to ay para sa pamilya ko. No, lahat ng pagsisikap ko na to, yung paghihirap ko, yung pagtitiis sa lungkot, no? Sa hirap at lungkot, pre, talagang napakahirap. Siyempre malayo ko sa ano mo mga mahal mo sa buhay, pero yun talaga. Kaya ka nagtitiis doon, nagpapakahirap dahil para sa kanila. Makapag-ipon ka, no? Siyempre para pag-uwi mo makapundar ka, no? Makapundar ka ng sarili mong bahay, mayroon kang sariling negosyo, hindi po ba? Pero ako talaga mga kautol sa sunod, diba, pag mayroon pa akong pagkakataon talaga na makapag-abroad ulit, pag maganda yung yung sahod, talagang igagrab ko yan mga kautol, no? Siyempre kahit isang ano na lang, kahit isang project na lang kahit maka 3 taon or 4 na taon, no? Para pang negosyo, pang ano tayo. Siyempre lalo pa sa ngayon at lumalaki ng mga bata, lumalaki na rin yung gastos mga kautol. May high school na ako, no? First year high school na yung aking panganay, grade 3 na yung aking pangalawa. Kaya yun nga po, habang lumalaki sila, lumalaki na rin po yung gastos. So okay na po mga kautol. So ito na po yung ating pangalawang tray. So bali susunod ko yung talong. Yan. So meron tayong siling labuyo, yung siling green. Lagay ko na po siya dito. Yan. Ito na po yung ating pangatlong tray. Pasaway talaga to si Kikay. Sinakyan na naman yung ano yung itaas nung tawag nito, yung kulambo, yung pangharang ko dun sa pechay, imbis na naka-recover na sana yung pechay. Yan, so tatapusin ko lang to mga kautol at ipapakita ko sa inyo yung pechay, kahit pa paano naka-recover siya. Pero sa sunod mga kautol, doon na naman po ako ulit magtatanim, doon sa kabila, para medyo malawak-lawak po yung ating pagtataniman. Sa sunod talaga mga kautol, pag medyo nakapag-ipon-ipon talaga, no? Pag mayroong pambili talaga ng ng lupa, no, na pwede mapagtaniman, no? Ang ganda kasi talaga pag may sarili kang lupa Pero may awa ang Diyos, talagang darating ang panahon, no, na magkakaroon rin po ako niyan, no? Basta sipag at tiyaga lang. Kailangan natin magsipag. Yan. So okay na po to. Ngayon, isunod ko na po yung ating talong. Saan may talong? Yan. So ito na po yung talong. Kita niyo po ba? Yan. Ito na po yung ating talong. So ilang piraso to? Wala siyang nakalagay. So check ko na lang kung ilang piraso. Alright. Yun, ang dami nito mga kautol, tamang tama. Marami tayong talong. Okay, start na naman po ako mga kautol sa pagtanim ng ating talong. Alright, so tuloy-tuloy lang po ako sa paglagay nitong binhi mga kautol, at medyo madami-dami nga po itong talong mga kautol, no? So okay lang po yan, walang problema kahit madami.
Yan, so okay na po siya mga kautol. Ito na po yung pinakahuli nating tray, no, na ating pinagpunlaan. So bali bukas ay hiram na lang po ako ulit kay paring kadedet, no, ng tray na pagpupunlaan ko po ulit. Yan, okay na. Alright, so ilalagay ko lang po muna siya dito, no, dahil bukas gagawa pa po ako ng pinakapatungan dun sa ibaba. Dito ko po muna siya ilalatag, no. Tapos syempre isprehan po natin mga kautol. Lagyan natin siya ng ano lang, tubig, yung tamang-tamang ano lang, dilig. Alright. Yan. So yan na nga po yung ating tray mga kautol. At syempre, diligan muna natin siya. Yun. Konting-konti lang. Sigurado tayong mabuhay yung ating pinunla. Yan. Yan. Yon mga kautol, so ito na nga po, no, yung ating pinagpunlaan. Yan, so bukas ko na lang po ng umaga ililipat yan doon sa lupa ni Kuya John, no? Yan. So si Utol John Paul ay nagre-ready na rin po ng aming pangulam. Yun, so panoorin nyo lang po sa kanyang vlog. At syempre, ipapasyal ko po muna kayo dito sa ating pitsayan na kanina lamang po ay pinaglaruan na naman ni Kikay. Yan, so medyo naka-recover na nga po mga kautol yung aking mga petsay dito. Malalaki na siya, oh. Makakatapusan ng October, so pwede na tayo makapag-harvest dyan. Yan, at yun nga po, tatanggalin ko na rin po ito dito mga kautol, no. Pwera lang po ito sa dito sa kalamansi. So bali ito na lang po yung matitira dito. Yung sili dyan, no, itong papaya. Pero ito dito itatanggalin ko na mga kautol, no. Gawa ng baka magpagawa si Utol kapanalig ng CR dito sa likod mga kautol. Yan, tsaka yung mga to tatanggalin ko na rin po ito mga kautol, no. Yan, para maliwalas na po dito sa sa likod ng kubo, no. Bali lahat ng ating mga gulay ay doon ko na po itatanim sa lupa ni Kuya John, no. Pati itong mga luya dito. Yan, itong gabi, gugulayan na lang po namin itong gabi na to. Dami, oh. Yan. Alright. So yun po mga kautol, at medyo mahaba na nga po itong aking vlog. So bali dito ko po muna ito puputulin. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang dito po sa dulo ng aking video. Yan, gusto ko lang po magpasalamat po sa inyong lahat, no, sa ating mga kababayan po dito sa Pilipinas, at ganoon po sa abroad, no, sa aming po mga silent viewers, at ganoon po sa aming mga minamahal mga sponsors po, no, sa Team Kapanalig. Unang-una kay Ma'am Sunshine, kay Ka Mario, kay Sir Lagala, kay Sir Robert Enriquez, no, kay Ma'am Mumfa TV. Yan, maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po mga kautol, mag-ingat po kayo palagi. God bless po and bye-bye.